Hindi ko sinasabing mahal to, no? Kasi sinasabi ko naman, hindi nabibili na false information. Kasi sinasabi ko yung totoo, hindi nabibili. Oh, Ulitin mo. hindi nabibili. Ulitin mo pa. Oh, ito nga, oh. Malinaw po na malinaw ang inyong nadinig. Ang sabi po ni Sir Alan Bartolome, hindi nabibili. Hindi daw po nabibili. At ang sabi pa nung kanyang second voice na babae, ulitin mo, hindi po yan nabibili. So, malinaw na malinaw pa sa inyong pandinig na hindi daw po ni Sir Alan binibili ang mga perang hawak niya na lumang papel. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto, eksperto ko. Magandang panahon po sa inyo, mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay atin pong tatalakayin at pag-aaralan ang isa na namang video na pinakakalat at pinapauso ni Alan Coin Expert Bartolome. So, bago po yon ay shoutout po kay Saturn Vlog na ating taga-suporta at sa bawat isa po sa atin, sa mga datihan na at baguhan pa, marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Very welcome po ang bawat isa sa atin. So sa video po natin ito ay atin na pong sisimulan ang ating pag-aaralang na kwento ng sikat daw na vlogger na si Sir Alan Bartolome na The Coin Expert. Ito So po. yun mga tol, ito yung nabili natin sa Imus Cavite, no? Dun sa kay Kuya Bernard. Ang sabi po niya, ito daw po yung pera na binili po niya sa Imus Cavite. Okay? Kay Kuya Bernardo daw. Yan po ang kanyang pagkakasabi. Kasunod, 2, 5, 20 na papel, tapos itong betching kong butas. Ayan, yung, Ano yung daw 5 po? cents na butas. ito daw pong mga perang ito ay ang 5 pisong papel, 20 pesos na papel, at 5 centavos na butas na ay duling pa. Okay? So yan po yung kanyang binili sa Imus Cavite na ang nagmamayari ay si Kuya Bernardo. Magkano kaya ang bili niya sa perang ito o sa mga perang ito? Tingnan po natin. So nabili ko to ng 10,000 pesos. So Magkano daw? 10,000 daw po ang kanyang bili. 10,000, 10K po ang kanyang pagkakabili doon sa mga lumang pera na hawak niya. Ito pa. So yan mga tol, uulitin ko ha. Ito ay common coins, hindi nabibili, no? Mga tol, hindi nabibili. Ano daw? No? Ito daw ay common coins at hindi nabibili. So inulit pa po niya ng 2 beses, hindi nabibili, hindi nabibili. So yun daw pong kanyang binayaran, ano po, na mga lumang perang papel at coins ay binili niya ng 10,000. Ano po? Tapos, ito daw po ay common coins, hindi nabibili. Tanong. Ang sabi niya nung una, binili niya po ng 10,000. Ito yung 5 pisong papel, 20 pesos na papel, at 5 pirasong 5 duling na ay butas pa. Bakit ngayon, ano po, ang sabi niya, hindi daw po nabibili? Okay? Nung una, ang sabi niya, binili niya sa Imus Cavite kay Kuya Bernard. Sumunod, binili niya ng 10,000. Ngayon naman, ang sabi niya, hindi daw po ito nabibili. Hindi Sinasabing mahal nabibili. to,
no? Kasi sinasabi ko naman, hindi nabibili. Ano daw? Hindi niya po sinasabing mahal ito. So kung sinasabi niyang ito ay hindi mahal, bakit niya binili ng 10,000? Tapos sasabihin niya ngayon, hindi pala ito nabibili, hindi nabibili. Tanong, ano ba talaga ang totoo? Ano ba ang totoo? Bakit po sinabi niya na ito ay hindi nabibili, ngunit binili niya naman ng 10,000? Panoorin po natin. O, tawagin natin Kuya Bernard. Bernard po ba, yung ating napili at nabila ng common coins sa Imus Cavite. Yan. Hello, Kuya Bernard. Sir, Ay, kakamustahin lang kita. ay, Kakamustahin lang kita. Ah, sir, kamusta yung nagastos mo na ba? yung 10,000? Nakatulong ba ako, sir? Nakatulong? Ay, nag-loading. Nag-loading, mga tol. At ang ginawa niya po, tinawagan niya si Sir Bernard na binila niya ng coins. Pero tingnan niyo po, nung tinatawagan niya, wala ba siyang napapansin? Ang tagal po, hindi siya agad sinasagot. Siguro sa loob ni Sir Bernard, sus, pinaasa-asa mo ko ng matagal eh. Kung hindi pa may lumalabas na nagbablog na tinutilig siya kasi yung mga ginagawa, hindi mo tututuhanin ang iyong pagbili. Siguro sa loob ni Sir Bernard, quits na tayo. Amanos na. Naka-10K na ako. Ngunit, siguro, sa tagal ng tawag, ay sinagot din naman siya. Siguro nakulitan na. Tingnan niyo po nung siya ay sagutin. Tawagan uli natin, mga tol. Yun lang. Yun na. Hello, sir. Hindi mo ini-expect na, sir, no? Nasa bahay ka lang, nagka 10,000 ka. hindi nga sir. Gumulat. So, nung tagal na po ng ring, ay sinagot din po siya. Talaga pong hindi yata marunong itong makiramdam si Sir Alan. Ano po? Hindi marunong makiramdam. Ang tagal na nga nagre-ring, ayaw pa siyang sagutin. Siguro, nakukulitan na din, kaya sinagot siya. Kahit po ako halimbawa ako, pinaasa na matagal, tapos kung wala pang lalabas na mga totoong vlogger at legit coin collector na tinutilig siya, ay hindi ako mapipili. Siyempre, pag ako'y napili at pinaasa mo na matagal, kahit ako, hindi na kita sasagutin. Sa loob-loob ko na lang tabla-tabla na lang tayo, pinahirapan mo ko. Tapos ngayon, tatawag-tawag ka para magkaroon ka ulit ng views, para makagawa ka ulit ng content, magkaroon ka ng views, at makabawi ka sa ibinigay mo sa akin 10,000. Yung pahirap mo sa akin, nakakailang like and share ako sa iyo. At kung wala pang humamon ng mga vlogger na katulad natin, sa loob po nung binilan, kung wala pang humamon na mga vlogger na katulad ni Idol More Than Treasures, hindi ka magtotoo. So, maaring ganun po ang kanyang nasa isip. Kung ako nga naman, ganun din talagang gagawin ko. Ngunit, talagang hindi yata marunong makiramdam ito si Sir Alan. Tinawagan pa din. At sumagot naman. Tignan po natin yung pag-uusap nila. Napansin nyo po, talagang hindi tumigil at hindi na nahimik. Hindi tumahimik si Sir Alan hanggat hindi niya nakakausap yung si Sir Bernard. Siyempre, 10,000 nga naman ang binigay niya Tapos, hindi naman makakabawi. Parang yata hindi maganda yung ganun.
Ano po? Kaya hindi siya tumigil, hindi siya natahimik hanggat hindi sumasagot. Kaya nga po ako, hanggat hindi sinasagot ni Sir Alan yung mga tanong ko hindi ako matatahimik ng kagagawa ng content sa kanya hanggang sa sagutin niya po niya ako. Ano po? At may paliwanag niya ang katotohanan. So matapos sagutin, nag-usap silang dalawa, ito po ang nangyari. Hindi mo ina-expect na, sir, no? Nasa bahay ka lang, nagka 10,000 ka. Hindi nga, sir. Gulat. So nakikita niyo po mga ka-More Than Treasures, mga taong bayan, halatang halata sa pagmumuka ni Sir Coin Expert Alan Bartolome na tuwan-tuwa siya nung sagutin siya ng matanda. Para bang first time? Diba? O subukan mong tumama sa loto, first time. Pag siya hindi ka natuwa subukan mong sagutin, first time. Pag siya hindi ka natuwa, ito kitang-kita po sa kanya. Mas masaya pa siya kaysa doon sa kay Sir Bernard na binilhan niya. Tuwang-tuwa at halatang halata na first time po niyang makausap yung kanyang binilhan ng mga lumang pera. Halatang halata na first time niya itong ginawa. So pakinggan po natin ang kanilang pag-uusap. Panoorin po natin. Expect na, sir, no? Nasa bahay ka lang, nagka 10,000 ka. Hindi nga, sir. Gulat. Nagulat. Oo. Kulang yung pinupuntahan ni Sir Alan. Dito pa sa bahay. So narinig niyo po ba? Meron pong nag-second voice. Ang sabi? Ano pong sabi? Ikaw lang ang pinupuntahan sa bahay. Ano po? Ibig sabihin, yung si Sir Bernard na binilhan ni Sir Alan Coin Expert Bartolome ng lumang pera ay siya pa lang daw po ang pinuntahan ni Sir Alan. Bakit kaya nasabi ng babae na ikaw lang ang pinupuntahan sa bahay ni Sir Alan? Malinaw na malinaw po ang pagkakasabi ng boses ng babae. Ulitin nga natin ang pagkakasabi. Kulang yung pinupuntahan ni Sir Alan. Dito pa sa Ano daw? Ikaw lang ang pinupuntahan sa bahay. So malinaw na malinaw, siya lang daw po ang pinupuntahan sa bahay. Parang gustong madulas po nung salita. Ano po? Parang gustong madulas ng salita. Anong sabi? Ikaw lang ang pinupuntahan sa bahay. Ibig sabihin, ikaw lang. First time. For the first time, ikaw lang ang pinuntahan sa bahay. Okay? Parang gustong madulas ng babae Ikaw lang ang pinuntahan sa bahay. Bakit kaya nasabing gano'n na ikaw lang pinupuntahan sa bahay? Ito pa po ang sabi. Sa ano ko, hindi naman talaga ako napunta Ang sabi, sa mga ano ko, hindi naman talaga ako napunta. So para pang may mahiwaga pala magsalita to si Sir Alan, talagang para pala itong mahiwagang tao. Kasi pag nagsasalita siya, nahiwagaan ako Ang sabi niya, sa ano ko, hindi talaga naman ako napunta. Sa mga ano ko, hindi naman talaga ako napunta. Sabi niya, sa ano ko, hindi naman talaga ako napunta. Ano kaya yung tinutukoy niyang sa ano ko, hindi naman talaga ako napunta? Sino kaya yung sa ano niya? Bakit hindi siya napunta? Parang nadudulas at may gustong tukuyin si Sir Alan Coin Expert. Ano kaya yung gustong tukuyin ni Sir Alan na sa ano niya, hindi naman daw talaga siya napunta? Nahihiwagaan ako sa mga salita ni Sir Alan Sa bagay, talaga mahiwagang tao naman yan Pero mo ba namang yung 20 pesos gawing lagpas na nga ang kilyo, error pa 2,000 pa ang halaga. Tapos yung pisong Jose Rizal, binibili daw niya 1973. Wala namang 1973 yung Jose Rizal. Napakahiwaga talaga ng tao ito. Tapos yung Agila pa na $250, ng Amerika, binili ng 15,000 at lagi daw siyang bibili niyan. Ito pa malupit. Siya daw si Coin Expert. Bumili naman ng peking pera na 1906.
Talagang napakahiwaga. Ano po? Ano kaya at sino? Ano ang kahulugan nung sa ano niya, hindi talaga siya pumupunta? Tingnan nga natin yung kasunod na sinabi niya. Na, yung usually talaga, yung pag napili ako, sila pinapapunta ko eh. Pero Usually, talaga, pag napili daw siya, sila ang napunta sa kanya. Okay? So, ang lagi daw ginagawa, kapag may napili daw siya, yung mga napili niya ang pumupunta kay Sir Alan. Malinaw po ha? Take note. Ang lagi daw ginagawa ni Sir Alan, kapag daw siya po ay nakakapili ng mga bibilhan niya ng coins o ng perang luma sa kanyang comment section, kasi yun sinasabi niya sa mga vlog niya, hindi daw po siya ang napunta, kundi yung mga napipili niya ang pumupunta sa bahay. Inamin niya po ha, unang sabi niya, hindi naman daw po siya napunta. Pangalawa, usually, pag napili daw siya, hindi talaga siya napunta. At yung mga napipili niya ang pumupunta sa kanyang bahay para magbenta. Okay po ha, malinaw po ha. Yung una, hindi daw po siya pumupunta. At yung mga napipili niya ang pumupunta sa kanyang bahay. Okay? So kaya lamang daw siya pumunta doon sa bahay ni Sir Bernard dahil may kasama nga siya na sinasabi niyang media. Ano po? Media. Mediabetes. Ano ba ibig sabihin ng media? Mediabetes? Yung ano, tagapagbalita, TV network, ang sabi niya po, kala ko mediabetes eh. Media network pala ang tinutukoy ni Sir Alan. Lagi ko kasi nadidinig eh, mediabetes. Yung pala ay media network ang kanyang tinutukoy. So kaya pala napilitan siyang puntahan si Sir Bernard, may kasama siyang media. at maganda ngayon no, mga tol, may kakaiba sa pagbablog natin ngayon kasi kasama natin yung mga may sasama sa ating media no, para May kasama siyang media o TV network. Hindi na po niya sinabi kung anong TV network. Ano po, siguro nung makita ang lagpas ang kwelyo nung kanyang bibilhin, ay umatras yung TV network. Okay? So, sana bumalik po yung TV network at i-cover up po siya para lalo naman siyang makilala sa buong mundo. Ang pamagat ay Alan Bartolome, the coin expert. Ano po? Yan. So, lalo siyang sisikat niyan. Pero, pag-aralan natin ng malinaw, mga kamordan treasures ha, unang-una sinabi niya, yung pera na papel, 5 piso at 20 pesos at 5 duling na butas. Ano po? Inuulit-ulit niya, hindi nabibili. Hindi nabibili. Pero bakit niya binili kay Sir Bernard? Ano po? Dahil ang sabi niya, kaya siya pumunta, may kasama po siyang media. Hindi nga po dahil, ang sabi niya, kaso may kasama akong media nang pumunta ako sa iyo. So, okay po ha. Tapos nung magkita po sila ni Sir Bernard, binili niya. Bumalik siya sa kanila, tumawag po siya, makalipas siguro ng ilang araw. Nung matawagan niya, tuwan-tuwa si Sir Alan para siyang tumama sa loto. Kitang-kita mo na, first time niya pong ginawa talaga na may binayaran siya. Personal, ano po, sa kanyang mga binibili kuno na lagpas kwelyo. Ano po? Kitang-kita ha, malinaw. First time po niya. Kasi sa sobrang tuwa niya. Pagkatapos po nun, ang sabi po niya, sa mga ano daw po niya, hindi talaga siya pumupunta. Okay, medyo nadudulas na. Ano po? Kaso, pumunta nga siya dahil may kasamang media. Kaya napilitan siguro puntahan para nga naman ma-cover up ano po sa TV ay kaso umatras nga eh. Pero mo naman bibili mo lagpas kwelyo. Siguro pagod na yung ay alam ko na. Kaya siguro yung media ay umatras na i-cover up siya kasi ang hinahanap siguro niya ay pisong Jose Rizal ng taon 1973. Talagang uubanin na yung mga media network, yung mga tauhan po ng media ang sinasabi niya, uubanin na kahanap ng pisong 1973 dahil
wala naman po talagang ginawa ang Bangko Sentral na pisong 1973. Aba, kahit ako ang media mag-isa ka. Tingin mo sa akin, walang alam sa barya. Ano po, hindi naman lagpas ang kwelyo ng mga suot niyang media na yan. Kaya nga po media yan Matatalino yan. So siguro, kaya umatlas, napagtanto siguro sabi nung lolo kong hindi ko na naabutan ng buhay. Siguro napagtanto nung mga media, bakit yata ang hinahanap natin ay 1973 wala nga pa ng 1973. Kaya siguro umatras. Ano po? So, sayang. Sir Alan Bartolome, kung ikaw sana ay na-cover up, lalo ka sanang sisikat. Sisikat ka sana. The coin expert. Ano po? Tapos lagay mo doon, nabudol ng agila, bumili, $250,000, 15,000, bumibili ng lagpaskwelyo. At ang malupit, sasaidin daw po niya lahat ng 20 pesos lagpaskwelyo. At pag siya na lang ang mayroon, tataas na ang value sa mga susunod na henerasyon. Okay, so malinaw po na ang sabi niya, hindi siya pumupunta sa mga napipili niya at yung mga napipili niya ang pumupunta sa bahay niya. So pero bakit kung sinasabi niyang hindi siya pumupunta sa mga napipili niya, bakit? Ibig sabihin hindi pumupunta ibig sabihin niya hindi nakikipag-meet up. Dahil yung mga napipili niya ang pupunta sa kanyang bahay. So hindi siya nakikipag-meet up malinaw po sa sinabi niya. Ngunit bakit? Ang dami niya pong video ng mga nauna, siya po ay bumibili, nakikipagkita siya. Ang tanong, sino yung mga ka-meet up niya? Sino yung mga ka-meet up niya? At sino yung mga ka-meet up niya? Uulitin ko po hindi siya pumupunta. Hindi siya napunta. At pag may napili siya, sila ang pumupunta sa bahay niya. Malinaw, hindi siya nakikipag-meet up sa sinasabi niya. Pero bakit? Ang sabi niya, marami na siyang pruweba ng kanyang pagbili. Okay? At marami po doon, nakikita ko sa tabing kalsada, pinupuntahan po niya kung saan niya gustong bilhin. Ang tanong, sino ba ang mga kausap niya? At gaano ba katotoo na talagang siya ay bumibili? Pero nakita ko po, tuwan-tuwa siya nung sinagot siya ni Tatay Bernard nung nabilhan niya. Ano po, sa loob ni Sir Alan, kailangan sumagot to kasi duro mo, 10,000 bilitawan ko. Pag wala akong na-i-video, hindi ako makabawi sa 10,000 ko. Kaya talagang tinawagan niya ulit. Parang wala nang amor yung matanda sa loob nung ni Tatay Bernardo. Kahit ako, bahala ka na dyan. Tagal mo kung kalyuhin na lamang yung kamay ko kalalike kasi sir, kapapalo sa iyo. Tapos ngayon mo lang ako sasagutin kung kailang ikaw ay binabanata na ng mga tunay na coin collector. Mag-isa ka. Pero siyempre nga naman, bilang pagtanaw ng utang na loob, sasagutin ni Tatay Bernardo. Pero nung sagutin si Sir Alan, para bang nanliligaw ka ng 10 taon sa iyong nililigawan ay wala ka ng pag-asa ay sinagot ka. Ganun po ang kanyang reaksyon. Tuwang-tuwa at kitang-kitang first time niyang nakipag-meet up sa kanyang mga nabilhan. Ano po? Napaka-linaw po niyan. So, Sir Alan, shout out sa iyo. Nawa ay mabigyan mo ng maganda at malinaw na video itong aking mga video at katanungan sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kapag ako'y mali at nasagot mo ito, napatunayan mo ako'y may mali, matik, bura ang mga video ko. Buburahin ko agad ang video ko kapag napatunayan mong mali. Sa mga taga-solid supporter po natin, share niyo po ang ating videos hanggang makarating po sa ating Sir Alan, the coin expert, para po makita niya kung ano pa ang tama o ano ang mga dapat kong gawin sa aking video para lalong gumanda sapagkat sabi niya, siya ay coin expert. Ano po? O sa mga baguhan, kung nagustuhan nyo ang ating channel, ang ating mga videos, sa mga bagong dating, pakisubscribe nyo po ito ating channel. Paki-like and share. Ano po, kung may mga katanungan kayo, comment po kayo sa ating comment section. At may katanungan, meron po tayong FB page. Huwag po kayong mag-alala Ang sabi po nila, for the views, ito namang akin, for the content lamang. Para bang kami ni Sir Alan ay ganito lang. Halimbawa, sa dalawang abogado, yung mga abogado, dan lang po yung nag-aaway sa loob ng korte. Opo. Pero paglabas po niyan, magkakaibigan na po yung mga yan. Hindi po yan sila magkakaaway. So sa amin po naman ni Sir Alan, bilang content creator, ako po,
ipinagtatanggol ko din po naman yung aking channel, yung aking karapatan sa karapatan ko na tunay na vlogger ng coins. Kaya ipinaglalaban ko po ito for content use only. Ano po? So si Sir Alan naman, dapat ipaglaban niya din ang kanyang karapatan bilang the coin expert. Ano po? At pagkatapos po naman ito, para lamang mga artista, so magkakaibigan na po. Sana nga magkita kami ni Sir Alan sa Jollibee. Siya ang mandilibre kasi marami na pong kinita yan. Ano po? Kaya siya ang taya. So ito po ay para lamang paligsahan ng palaro. Ilabas mo ang galing mo kung may ilalabas ka. Ngunit kung wala ka namang galing at tinamaan ka lamang ng galing, aba, ay ibulsa mo na yan at itago mo na lang. At humanap ka ng pagkakataon, magbago ka ng estilo, yung sisiguraduhin mong pag sinabi mong eksperto ka, ay eksperto ka nga. Sa mga datihan kong subscriber mula sa simula hanggang sa ngayon, I'm proud to all of you. Thank you very much po sa inyong pagsuporta. Sa mga baguhan, you are very welcome into our YouTube channel. See you in our next video. God bless po. Lamang ang may alam.